Hi guys, si Kadyo na naman at nanonood kayo ng Motorsiklo News. Okay, bago ang lahat, bago natin simulan ang ating topic, please don't forget to subscribe, click that bell icon, and that like button. Okay guys, at always stay tuned to us at www.tramedia.com. Yun! Okay, ngayon, pag-uusapan natin ang Avensis ng Suzuki. Bagong-bago po yan, ang kanilang muscular scooter versus ang TVS Ntorq. Yes, of course. Mainit na usapan to dahil ginaya daw ng Avensis ang TVS Ntorq. Although may talagang malupit na similarities, lalo na yung gasolinahan sa puwetan, no? Pero tingnan natin kung ano ba ang better bike sa dalawang ito. Okay. Ngayon, pagdating sa engine specifications, ito papakita namin sa inyo. Tingnan nyo ang screen at para hindi maubos ang laway ko. Okay, ito naman ang kanyang dimensions, guys. Okay, usapang fuel consumption tayo, fuel economy, okay? Nakalagay dito sa site, no, sa mga websites ng Ntorq is nasa around 56 kilometers per liter daw siya. Tapos, 3 valves na yan, ha, pero nakakuha ng 56 kilometers per liter. Pero, nakakuha ko sa akin, nasa 45 lang. Yung tinesting namin to dati. Kasi walwal ako eh. Sino bang di magwawalwal sa sarap ng makina nito? Ngayon, yung Avensis naman, yung Suzuki, 54 kilometers per liter. So, close din. Dahil nung nag-ride kami kasama ng media at ng mga vloggers, nakakuha ako ng mga around 50 walwal mode na po yun, guys. Napakalayo po ng biyahe namin na yun. Pero totoo po yun, matipid po ang Suzuki Avensis. So, mas doon po matatalo talaga ng Avensis ang Ntorq sa patipiran ng gasolina. Okay. Ngayon, pag-usapan natin ang kanyang ride feel. Oo nga pala, no? Tignan muna natin yung kanyang mga tangke. Ito po yung kanyang fuel tank capacity, di ba? Ito sa Avensis. At ito naman sa Ntorq. Okay, yun. Pag-usapan natin, guys, ang ergonomics nito bago natin pag-usapan yung aking ride feel na naramdaman nung aking minamaneho to. Okay, pagdating sa ergonomics niya is very well placed talaga ang mga instrument clusters niya. Yung instrument control sa left and right na handlebars, no? Very easy to operate din. At may yung quality ng ginamit doon sa mga toggles, okay din siya. At makikita nyo naman yung sa kabila naman, yung speedometer console niya. Yung speedometer console, pareho na pong LCD to. Yun lang pagdating sa features, very basic ang kay Avensis. Although ang mapapaitan ni Avensis doon ng kakaiba is yung tinatawag na fuel consumption meter, no, yung maita mo real time kung ano yung fuel consumption mo sa biyahe mong yon. At syempre yung eco mode, nagla-light up yan na green eh. Sinasabi niya pag na-green yan, ibig sabihin maganda yung timpla ng throttle mo. Pag wala yung green, medyo walwal ka na. So dapat i-maintain mo yung green na yon na light para maganda yung fuel consumption mo.
Yun po makita natin sa speedometer console. Kasi nandun din yung temperature gauge. At syempre may relo, may clock. Tapos trip A, trip B. Of course, may check engine light din. And syempre yung kanyang speedometer. Okay. Tapos fuel gauge. Okay, pagdating naman sa NTORQ, punta lang tayo dito sa website, no? Kasi actually maganda yung features talaga nitong TVS NTORQ pagdating sa kanyang speedometer console, okay? So yung kanyang Bluetooth na, naka-Bluetooth connection na ang speedometer console nito. Okay? Full digital console to with 60 features. Napakarami pong features nun, guys. Hindi ka mauubusan ng pwede mong kalkalin dito sa features ng yung speedometer console, yung technology niya. Multi-mode display. Meron siyang street mode at sport mode. Siyempre, yung street yan, yung mas matipid yung konsumo ng gasolina. Medyo tame niya ng konti ang makina nito dahil malakas po talaga to, lalo na pag in-sport mode mo talagang bumubulusok po ang makina ng TVS NTORQ ride, ladies and gentlemen, okay? At may ride stats ka makikita rito. Ano ba yung ride stats? Yan yung mga best lap mo at yung last lap. Yung pag sinabi nating lap, ito yung sa race, sa circuit. No, kung magpa-practice ka o kaya gagamitin mo sa isang racetrack, yung lap time mo, pwede mong i-record, okay? Kung ganyan ka kalupit at ka-addict sa speeds. Anyways, may personalized welcome message. So, pag on mo ng makina ng TVS NTORQ, mayroong lalabas sa text doon, yung i-welcome ka. Kunya, welcome ka, Jo! Kamusta ka na, mother, father? Yan, ganyan. So, hindi man na sa ito kasi pagka nagkabanatan kayo, sabihin mo, ayan o, kung wini-welcome ng aking motor na TVS NTORQ. Yan po kagandahan kay TVS NTORQ, no? And, meron siyang incoming call alert. So, makikita mo, sino tumatawag sa'yo, pwede mo nang pagtaguan yung mga pinagkakautangan mo, hindi mo sasagutin. Kung di ba, dahil minsan automatic yung ating intercom. Sinasagot niya yung mga calls mo. At may incoming SMS alert at pwede mo sagutin yan sa mga naka-input sa'yo na mga recorded messages na pwede mong i-reply. Okay? Tapos may missed call alert din. Yun na, sabi ko. Tapos navigation assist. Ito yung pinakamaganda dito, guys. Yung navigation assist. Kasi hindi mo na kailangan mag-Waze o mag-Google Maps. Kasi dito mababasa mo na sa kanyang LCD yung turn-by-turn direction, sasabihin niya sa'yo. Panalo, di ba? So, hindi mo na kailangan maglagay pa ng cellphone mo doon sa handlebars para lang maituro sa'yo kung saan lupalop ng daigdig ka pupunta, di ba? Okay na okay, di ba? Okay, dahil may GPS po ito, guys. GPS. Ganda, pak. Yun. GPS. Okay, may engine. Ganun din may engine temperature indicator. Panalo po yan. Phone signal display, makita mo yung signal display. Medyo maingay po cellphone ng misis ko. Shut up mo muna yan. Okay, again. May phone signal strength display. So, makita mo kung mahina ang signal mo sa lugar ngayon. At may phone battery display din. So, malalaman mo kung cha-charge mo na. Ang gagandaan nito, mayroon pong charger po to, inbuilt ang TVS NTORQ. Makikita mo po doon. Pwede mo i-plug ang USB charger mo at on the go ka na. Rock and roll. Okay. May auto-sync ang clock. So, dahil nga Bluetooth connected na, synchronize ang mga relo nyo. At meron siyang last park location assist. So, kung ikaw ay nakakalimutan mo na kung saan mo pinarada sa Pasig ang iyong tawag dito, ang iyong motor. So, makikita mo kung saan, di ba? So, meron siyang GPS. Okay, nandiyan pa rin trip A, trip B. Tapos, yung odometer, doon syempre. Tapos, yun po ang kagandahan nito. At syempre, may exclusive app ito sa Apple, sa Play Store para magamit nyo, no? So, i-download nyo lang yun, tapos install nyo sa phone nyo. Yun, magagamit nyo na. Mako-connect nyo na. Okay? TVS NTORQ. Yan. So, full pack po talaga, right, ladies and gentlemen. So, doon talon-talo si Suzuki Avenue pagdating sa technology nito. Ibang klase po talaga. At syempre, doon pa lang sa turn-by-turn signal, ay mga malalaking motor lang po meron nun, guys. Etong TVS NTORQ, panalong-panalo po doon, okay? Aside sa fact na malakas ang makina nito, 3 valves. Okay, ano pa ba meron dito? Meron syempre isa pang feature yung pagka binaba mo yung side stand mo,
is syempre mag-off yung makina. Pareho sila ni Suzuki Avensis, no? Okay, tapos pareho malaki rin ang kanyang tawag dito, underseat compartment. Ito po siya. Pareho po siya, may mga tawag dito, USB charging port. Okay, TVS Ntorq, ang kagandahan, covered yun, yung packet. Bubuksan mo, nandun sa loob ng TVS ang charging port ng Suzuki Avensis. So, pwede mo itago sa loob yung phone mo habang sinacharge, kaya kahit umuulan, okay lang. Tapos sa kanang bahagi niya, meron din pocket na pwede ka maglagay ng bottled water or whatever kung ano gusto mo ilagay dyan. Ngayon, yun ang wala si TVS Ntorq. Very bare. Ang harapan nito, walang ka-pocket. Okay, yun lang. Sana nilagyan nila. So, pasadya ka na lang kung trip mo talaga may pocket ka doon. Okay, yun lang. Ang kanyang magagandang features. And of course, pareho po silang nasa puwetan. Yung inyong, sa likuran, yung inyong gasoline tank. So, easy access po yan, lalo na po sa mga delivery riders na hindi na kailangan buksan ng inyong mga upuan dahil may nakapatong po doon, no? May mga pinapatong kayong gamit doon. Ngayon, sa mga nagtatanong, pwede ba lagyan to ng ang tawag ito, bracket para sa top box? Pwede po, kung makita nyo po yun, no? Papakita ko ito yung Suzuki Avensis na meron top box, no? So may bracket na po na ginawa para doon. Syempre pwede ring gawan yan si TVS Ntorq. Okay, so panalo po yon yung ease of use, ease of filling up gasoline sa inyo pong sasakyan. Okay, huwag po mong nag-alala, hindi po sumasabog yan. Maaakit po yung nagsasabi, delikado, open yung gasolina sa likod. Ano ka ba? Mga standard motorcycles, ang laki-laking tangke, di ba? Doon, kaya nga buksan ng kung sino-sino yun. Anyways, andun na tayo ngayon sa ride feel. Ito, malaking pagkakaiba po ng TVS Ntorq at sa Suzuki Avensis. Hands down, mas maganda po ang performance ng TVS Ntorq. Bakit? Pareho po silang nimble, pareho po silang quick. Jump over the candlestick. Joke. Anyways, ang Avensis po kasi, yung power niya, it's nasa 8 plus horsepower lang. Si Ntorq nasa 9 plus ata. Pero, ang kalakasan ni Ntorq, naka-3 valve na siya talagang race and fire inspired. Kaya po siya tinawag na Ntorq. Malakas po ang torque, malakas po ang acceleration. Kaya po maipagsabayan sa 200 at 155cc na mga scooter to. Totoo po yan. Nireview ko to, naipagsabayan po ako sa malalakas na yun, mga kasama ko sa ride. Mayroon nga po sa amin naka 400cc na exciting. Kayang-kaya po. Pagdating po sa acceleration, talagang pwede po may pagsabayan, lalo na very nimble po ito. Kaya-kaya lusot, weave in and out of traffic. Tapos talagang mag-enjoy kayo laruin to. Pareho lang naman sila ng handling, kumbaga, tsaka stability ni Suzuki Avensis. Yun lang, pagdating sa power, ang layo po talaga ng power ng engine ni TVS Ntorq. Ang sarap overtake, ang sarap magkamote paminsan-minsan. Okay, yun po kagandahan po sa makina ni TVS Ntorq. Talagang yung 3 valves, maramdaman nyo yan. Pati yung tunog ng makina, yung tunog na lumalabas sa muffler, ramdam nyo na may power siya. Si Avensis, cool lang. Cool cruising lang si Avensis. Pogi cruising lang. No? So parang pag may gagamitin ka na sasakyan na motor na gagamitin mo pang harabas at pang racing, yun lang, kay TVS Ntorq ka. Hindi po kaya ni Avensis yun. Anyways, pareho naman silang magandang engine. Okay? Yun lang. I give the point to TVS Ntorq when it comes to the ride feel, yung engine niya. Okay? Pagdating naman sa controls, pareho lang sila, easy to operate. Ito po yung mga tawag dito, features na makita natin sa pag-control nito, no? Magaganda po pareho po sila na magandang sakyan. No, yun lang si TVS Ntorq, may passing light, no? Okay, pagdating naman sa braking, no, sa yung tinatawag po nating safety. Ngayon sa safety braking po is pareho po silang combi brake system, no? At pareho rin silang may parking brake, no?
Para pinabada mo, pwede mong engage yung park brake. So, para siyang handbrake sa kotse, hindi siya gugulong, no? Pagka mga incline na ganyan, okay? Tapos, disc brake na po pareho sa harap, ang dalawang ito, okay? Pero pagdating sa braking system, si Avinis, medyo may effort. Kailangan mo may effort para dun sa masalo sa mga emergency braking. Talagang mapapapisil ka. Si Ntorq, apakasarap ng preno. Talagang ramdam mo. Ntorq pa rin. Okay. Ando na po tayo ngayon sa tinatawag natin pong comfort, no? Comfortable po ang seats nito. Pareho po maganda mga upuan nito. Pareho pong pwedeng gamitin sa long hours of riding. Malapit man, malayo, pwede. Kung matagal ka na sa traffic, pwede. Kung babiyahe ka na malalayo, pwede. Napakasarap po sa puwetan, malambot po ang upuan. Maganda ang quality ng leather na gamit at klase po ang stitching nila pareho. Panalo po ang kanyang seating. No, yung kanyang comfort. Ngayon, dun din po sa mga placement ng inyong mga paa, panalo rin. Puro ko panalo. Pareho lang po actually dahil pareho silang merong flat floorboard na spacious sa inyong mga paa, no? Yun lang, wala po siya yung tulad sa makita mo sa NMAX saka sa Birdman na pwede mong extend yung paa mo, yung pwede mong stretch dahil meron pong footrest doon, wala po ito. Pero okay naman, medyo pitik-pitikin nyo lang yung paa mo. At saka ang kagandahan nito, yung kanyang floorboard is makakapaglagay ka ng mga bag pa, no? Yung mga baggage mo, luggage mo, at yung mga pinamalengke mo, doon mo sasampay at may mga hooks to pareho. Yun pong kagandahan nila pareho pagdating sa kanilang pong comfort and yung ergonomics yung mga pwede mo ilagay dito sa motor na to. Okay. Tapos, no, yung pagdating naman, pag-usapan natin yung foot pegs, okay din, pareho maganda yung ginamit na quality ng foot pegs. Overall quality po ng mga materials na ginamit, panalong-panalo po pareho. Okay, totoo po yan. Yung Suzuki, alam na natin ng Suzuki, talaga maganda po ang quality ng Suzuki. Subok po yan, Japanese brand po yan. Si TVS, ganun rin po. Kung di nyo po alam, napakalaki pong motorcycle brand ni TVS, lalo na sa India, napakalaki po nito. Maganda po yung kumpanyang to, pati mga gamit na mga materials nito, panalo din. So, yung mga kanilang mga retractable foot pegs, panalo din at very sturdy kahit dambuhala pa ang sakay mo. Okay, pwede po to, lalong-lalo na kung gagamitin nyo sa angkas, di ba? O maghahabal-habal kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Panalo po ang mga quality na ginamit dito na talagang konting alaga na lang dito para hindi mabulok, mga lawang, o hindi masira ang mga fairings. Kasi sa totoo lang, maganda po. Punas-punas lang, change oil, maganda po ang quality na gamit sa mga motor na to. Okay, yun po yung tinatawag natin naman pagdating sa comfort, no? Again, ulitin ko yung comfort niya, the best. Ito yung dalawang scooters na talaga ma-recommend ko sa inyo pagdating sa comfort off-ride. Talaga masarap i-ride to, komportable sa katawan, maganda ang riding stance nyo rito, comfortable straight back position kayo, at maraming placement sa paa nyo. Panalo at very nimble to handle. Okay? Ayun. Ngayon, yung handling, nasabi ko nga po talaga, no, pagdating sa city, panalo pareho ito. Pero pagdating na sa highway, yung mga highway speeds mabibilis, iiwan po talaga ni TVS Ntorq si Avinis. Dahil ito po si TVS Ntorq, malakas ang acceleration at maganda rin po ang dulo. Pero pagdating sa torque, malakas talaga, kaya nga Ntorq. Kayang-kaya po may pagsabayan to sa mga 155cc, kahit pa dun sa mga 200cc na scooters. Totoo yan. Hindi ako nagloloko, hindi ako nagbibiro. Totoo yan. Okay. Ngayon, pagdating naman sa exhaust, nasabi ko na pala, pasensya na, may binabasa po ako rito ng list kung paano mag-review ng motorcycle. No? Anyways, suspension-wise, pareho po silang naka-fork sa harap, no? Suspension. Tapos, sa likod naman is single suspension. Guys, pagdating sa suspension, itong dalawan to, ang mga panalong scooter pang araw-araw. Kahit basag-basag ang kalye dahil kailangan kumita ng DPWH sa paligid. Ito, totoo lang na magbibigay sa inyo na magandang comfort pagdating sa bounce, sa rebound ng suspension nyo. Wala kayong iisipin. Talagang enjoy na enjoy. Parang, parang heaven on wheels to pagdating sa suspension. Totoo yan. Di ba? Totoo po yan. Maganda po suspension nito. Nakakabilib. Okay. So, pagdating doon, pareho sila. Pagdating sa suspension. Siguro talagang lamang lang talaga ni TVS Ntorq is yung technology niya, yung features niya pagdating sa makikita mo sa speedometer console mo, yung mga, siyempre, turn by turn. Kasi meron nga po itong turn by turn navigation.
eto wala si Avenis. Kahit yung mga 155cc, yung mga Yamaha wala nun. Okay? Eto meron turn by turn navigation, panalo, di ba? At yung suspension, woo! Rock and roll. Pwedeng-pwede kahit may angkas ka pa. Tapos andito tayo ngayon sa tires. Yun lang. Pagdating sa tires, medyo doon binabaril si Avenis dahil maliit yung mga gulong niya. Particularly yung gulong sa likod kasi parang Birdman din. Gis lang, 10 inches yung likod niya. Di ba ramdam mo kasi meron ako, test ride ko na to ramdam mo pa rin na maliit yung gulong mo sa likod, mas lalo na pag aggressive riding. As compared kay TVS N-Torque, no? Ito nga pala yung mga sizes ng gulong nila. Yan! Di ba? Yung N-Torque dahil malapad-lapad, ramdam mo talaga yung performance mo rito. Kahit laruin mo, baduhin mo. Ang sarap niya i-maneuver. Maganda talaga, very nimble. Ramdam na ramdam yung lapat ng gulong sa kalye. Whereas dito kay Avenis, kailangan lagi kang nag-iisip, kailangan lagi kang tinitignan yung tire pressure mo. Kasi minsan nakalimutan ko maglagay ng tamang tire pressure, tagal hindi nagamit, ramdam mo talaga bang sumasayaw ka ni. Yung kay TVS N-Torque, kahit medyo mababa ang tire pressure, hindi mo mararamdaman yon. Totoo po sinasabi ko, no? Pero ang kagandahan nito, may bago ng Suzuki Birdman na yung 125X EX ba yon? Na 12 inches na yung gulong. Malamang kasya to dito kung gusto nyo ipalit doon yung gulong nyo, ipalakihan nyo. So pagdating sa tires, no, masasabi ko, okay, si N-Torque pa rin ang panalo compared kay Avenis. Okay, pagdating naman guys sa electrical system, si Avenis, all LED na siya except for that signal lights. Okay? Si TVS N-Torque, ganun din. Okay? Except for the signal lights. Okay. Tapos, pareho sila siyempre tawag dito, electric push starter at may kickstarter. Okay? Ano ba? So, pagdating sa aesthetics, design, and quality, nasabi ko na yung quality, okay siya. Pareho siyang okay sa quality. Okay? Okay? Hindi yan yung ibang quality na mabibili mo yung mga China bikes, makikita mo na alam mo na hindi tatagal. Etong dalawang to, tatagal to, yung mga materials na ginamit dito pagdating sa kanyang quality. Ang design, kasi beauty is in the eye of the beholder, di ba? Pero may tinatawag na yung beauty ay talagang pasok sa lahat, di ba? Ngayon, kung papipiliin nyo, no, doon ako kay Suzuki Avenis pagdating sa design. Why? Kasi mas sexy ang datingan niya. Kasi masyadong bilog si TVS N-Torque, no? Talagang bilugan. Para bang machong-macho. Pero syempre, iba pa rin yung fit ang dating. So, yun ang dating sa akin ni Suzuki Avenis. Kasi kamukha siya ni Donkey. Donkey! Diba? Mukhang lagi na kaya ngiti. So, pag tinagtabi mo to, si Donkey, si Avenis, at si Shrek, si N-Torque. So, talagang doon, makita mo, Donkey and Shrek. Ang kaganda si Shrek, malakas. So, talaga malakas. Si Donkey, ngiti ng ngiti. Yun! Pero anyways, maganda po ang design para sa akin ni Suzuki Avenis. Okay, yun. Okay, pagdating naman po sa price, paiba-iba po ang price So, nakita ko may mga price na 71,000 lang. Si N-Torque, meron 76,000, no? Si Suzuki Avenis naman, nasa 78 ba? 79? Parang ganon, 77. Ito, lalagay ko na yung actual price. O yan. So, makita nyo talagang halos the same lang naman sila pagdating sa pricing. Okay. Pero, if you're asking me, kung anong kukunin ko, kung ano yung nasa garahe ng tanay, itong lalagay ko sa garahe ko, syempre, totoo lang, sa TVS N-Torque po ako. Bakit? Putya na nakuha ko to guys, parang ayoko ng soli. Nung iniram ko. Panalo, parang naglalaro, parang ang bata ulit. Ito na po talaga. Di ba? Talagang pwede maipagsabayan kahit sa malalaking displacement na motor. Totoo po yan. Lalo na pag nasa mga kurbada kayo, like Marilaki, kaya nyo mang-iwan kahit big bike. Malakas po talaga. N-Torque. Okay? At yung features, my God, ibang klase. Mayroong turn-by-turn signal, may SMS notification alert, pwede mo sagutin everything. May hands down.
Hands down ba? Hands up? Whatever, hands up, hold up. Yun naman sabi ko, pag binili mo to, para kang hold up dahil kahit wala kang pera, bibilin mo. Hindi tulad, si Suzuki is okay lang kasi Suzuki pa rin yan. At alam mo, tatagal yan. Panalo yan. Pero pag kinumpare mo kasi kay TVS Ntorq, malayo po. Malakas po talaga si TVS Ntorq. Kahit sino pong vlogger ang panoorin nyo ngayon, yun po sasabihin. Between the two. Pero, not smalling, hindi ko minamalit si Suzuki. Maganda pong Suzuki. Ito talaga, subok po ang quality nito. Maganda po to. Pagdating sa fuel consumption, mas tipid po ito. Okay? At alam nyo, tatak Suzuki to. And yung parts, services, mas marami po yan. Mas maraming 3S shop, kalat sa buong Pilipinas. At yung mga parts, madaling kunin. TVS Ntorq, medyo hindi pa natin sure pagdating dyan sa usapang yan. No? So, dun lamang si Suzuki. Okay? Anyways, if I'm gonna play with a toy, a really good motorcycle toy na I can use every day, I go with the TVS Ntorq. Oh, yun lang po. Okay? Okay, sa mga Suzuki fanatics at mga TVS fanatics, ito po ang aking take sa Suzuki Avensis versus TVS Ntorq. Yun po. These bikes are the best I recommend for everyday use talaga. As in, mas lalamang nga lang talaga sa paningin ko si TVS Ntorq. Paulit-ulit. Anyways, ako po ulit si Kadyo. Thanks for watching Motorcycle News. And of course, continue to like our videos, subscribe, and click that bell icon kung hindi pa kayo mga subscribe. Okay? Road to 100,000 subscribers po tayo. At pag naka 100,000 subscribers na po tayo, tawag ko na yung aking play button, silver play button ba to? Whatever. Ay mamimigay po ako ng HJC helmet. Yeah! Paparapol po tayo. Sigurado po yan. Sana R511. Gawin nyo lang 100,000 followers, guys. Okay, yun lang po. And of course, yung website namin, www.tramedia.com. Okay? Puntahan nyo po yan. No? Okay? At saka, shoutout. Mag-message lang kayo din. Mag-comment lang kayo dito. Kung gusto nyo maging contributor ng Motorcycle News, mapag-contributor po kayo sa tramedia.com. Yung articles, photos, videos, ilalagay po namin kayo dyan. Just hit us, okay? Hindi yung banata na email nyo lang kami or i-chat nyo lang kami. Okay, Rakidol? Ayun, doon na po. Ako po ulit si Kadyo. And thanks for watching Motorcycle News. See you next time, mother fathers. Rock and roll!